truly unshakable faith. Hindi ito yung talagang pagka sinabi mo kasi unshakable faith, Sister Ems, yung Yugyugin man. pero ibig sabihin, tuloy-tuloy ito. Amen. No? Whatever happens sa buhay natin, talagang ganun katatag. Pero bakit nga ba, Sister Ems, dumarating sa atin yung mga trials? Bakit dumarating sa atin yung mga pagsubok, mga difficulties? You know, brothers and sisters, alam ng Diyos kilala tayo ng Diyos Bakit yung iba malalaking trials? Bakit yung iba naman maliliit ang trials? Minsan nga kinukumpara natin yung trials natin sa iba. No? Nakakalimutan natin na mas malala pa yung trials. Yes, sabi nga nung isang pare, sabi niya, pag meron kang pinagdadaanan, daanan mo lang. Pero titingnan mo yun nasa likuran mo, mas meron pang dinaramdam na mas mabigat kaysa sa atin, di ba? Minsan kasi ganun yung natin Pero sa aking experience, Sister Ems, yung pananampalataya kasi dumatatag doon sa narinig natin, Amen. nababasa natin. Amen. Yung narinig natin, kasi faith comes from hearing Hearing the Word of God. Kung araw-araw, oras-oras, pinakikinggan natin, hindi maganda balita, binabasa natin sa cellphone, sa Facebook, hindi maganda balita, talagang mangyayari sa atin. Meron akong isang sorry, pasensya na po, hindi ko babanggitin pangalan. Almost every day, nagpapadala siya. Yung mga nakakatakot. Giyera sa ganito, yung ganito nangyari, parang maguguno ng mundo. Kapatid, nakakatakot po yun. Hindi ka nakakadagdag, hindi tayo nakakadagdag ng encouragement. Amen. Di ba? Yun yung ibig sabihin Like for example, may mga pangyayari sa buhay na nagkaganito, lumala, ganito. Minsan yung iba ginagatungan pa Di ba? Instead na ma-encourage, yun po yung sinasabing page kasi, tayo po nagdadagdag din ng pananampalataya sa iba. Di ba? Pero yun nga, tutukan natin itong unshakable faith na ito. Proverbs 3 sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways, submit it to God, to Him, and He will make your path straight. Amen. Sa lumang buhay natin yun, Brother Vic, we depend on our human talent. Kaya liko-liko. Hindi ko naman sasabing liko-liko. Ang problema kasi sa Sister Ems, yung bang, di ba, meron tayong plano, ang ganda naman Di ba? Mabuti naman. Pero along the way, may mga tukso, no, especially sa pera, mga tukso na, minsan nagdidepende na tayo sa dikta ng pera. Hindi natin nalalaman na disalign na tayo dun sa plano na sinabmit natin sa Panginoon. Alala ko noon, nung pong naghahanap buhay kami sa Manila noon ni Sister Emma, sa totoo lang, sorry po, nakakahiyaman. Sa sobrang namin, akala namin lahat ng pera amin. So pag nag-grocery po kami, yung 20,000 ubos. Yung isang puno. Minsan nga kahit di mo kailangan ilalagay mo dun Di ba? Yun yung ibig sabihin na maaanohan po natin. Do not lean on our own understanding. Amen. But in always yung sarili nating mga dinadaan natin, submit it to God. Because God will make our path straight. Amen. Di ba? Yung hindi ka mapapahamak. The foundation of trust, my brothers and sisters, it is a passive surrender but an active choice to believe in God, our Creator, who is involved yung, para bang kumbaga sa sa banig kasi nilalala yun Sa damit naman, tinatahi. Di ba? Yung buhay po natin, tinatahian ng Panginoon na magandang kasuotan. Amen. Parang, lagi naman hata na. It becomes the cornerstone upon unshakable faith build. Yung kasing ang Christian life po kasi, ang foundation po, pananampalataya. Faith is the foundation of our Christian life. Pero how we will gain faith? Because faith is a gift. Yes. It is a gift. No? Siguro, natin is talaga ma-develop yung ating pananampalataya. Para po ma-develop yun, kailangan makilala natin si Jesus. Amen. Kung di mo kasi kilala, hindi ka magtitiwala Para din po yung yung, for example, kaibigan, mag-boyfriend, o di ba yung sample ko po lagi, yung madaling araw kakatok. Pagbubuksan mo ba kagad? Hindi po ba? Titingnan mo muna kung sino yun. Tapos sabi niya, si Brother Vic po ito, pero alauna ng madaling araw, si Brother Vic tumatawag.
So sisiguruhin mo, bubuksan mo yung ilaw. Nung makita mo si Brother Vic talaga, saka mo lang sa papapasukan. Amen. Kasi kilala mo siya. Amen. Ganun din kay Jesus. Kapatid, pag hindi mo kilala si Jesus, mahihirapan po tayo magtiwala sa Kanya. Amen. Proverbs, yung binasa natin kanina, encourage us not to lean on our limited understanding, but to trust God infinite wisdom. Siyempre, Sister Ems, di ba may sinabi nga, hindi lahat ng matalino marunong. Pero saan nanggagaling po ang karunungan? Sa Panginoon yan. Because wisdom comes alone from God. And as far as I know, yung pong natutunan ko paano mag-gain mo ang wisdom, there is a fear of God. Ano ba yung fear of God? Ulitin ko naman po, madalas ko sinasabi ito. Ang fear of God po, hindi yung, nakakatakot ang Diyos. Hindi po. Ang fear of God po, takot kang gumawa ng masama. Kasi nahiya ka sa Diyos. Takot kang magsalita ng masama. Ito yon, yung may nangyari, tapos babalita mo, papatungan mo, i-exaggerate mo, yun po hindi maganda. Sa totoo lang. Kasi instead na nakaayos ka, ikaw po naging sanhi. So, it encourages us, brothers and sisters, to lean on to our God, my dear brothers and sisters. Peace amidst trials, difficulties. Meron ba? Meron. Why? It is because with God. Sister Ems, ano ba yung mga naranasan natin na may mga trials pero you are at peace with God? Yun nga, nung na-COVID ka. Wow, yan. Hindi ko alam yan. Sige, share mo lang. Nung na-COVID ka, although maraming mga balita na maraming namatay, ganyan. Iniisip mo, matay na ako. Hindi. Hindi. Instead, talagang pinalakas ko ang aking pananampalataya. Amen. Na God, our Lord is a great healer. Our divine physician. He will not abandon us. Yes, He will not abandon us. Sabi ko, Lord, alam ko, mahal mo si Victor. So, hindi mo siya pababayaan. Ayun yung mga encouraging na nagpapatibay ng pananampalataya. Pero ako din noon, Sister Ems, nung nasa hospital ako noon, during the time of COVID, pinatatag din ng Diyos yung pananampalataya. Pero siguro po sa atin may nangyayari din gano'n. Sumagi po sa isipan ko na, mamamatay ako. Yan, po yan. Para bang tinansya ko ang sarili ko na handa ba ako kung ako'y mamamatay? Alam niyo po, sinabi ko lang sa Panginoon, Lord, baka po ito na pong katapusan ko. Baka lang po meron pa akong hindi na i-asabit sa iyo. Hindi ko pa na isusulit sa iyo, hindi ko pa na ikukumpisan, hindi ko pa na isasabit, hindi ko pa na isusuko. Please, Lord, isuko mo po. Sinusuko ko po sa iyo. Doon ako nakatulog. 2 nights po ako hindi natutulog. On the 3rd night, doon lang po ako nakatulog. At paggising ko po, nagugutom ako, hindi ako makakain nun hindi ako makakain nun. Isang kutsarang pagkain, sinusuko ko Pero at that time, yung nag-ano sa akin na kumuha ng dugo ng milk sinabi ko sa kanya, itimpla niya ako ng gatas. Naubos ko. Saging, naubos ko. Wow. Yun na po yung start. After a few days, lumabas na po ako ng hospital. Thank you, Lord. Di ba? Yun yung sabi, the peace amidst turmoil. The peace amidst difficulties, amidst sickness. Di ba? Yun yung isang napakagandang pangyayari. Ito rin yun. Strength in weakness. Mahina ka pero malakas ka. Paano yun, Sister Ems? Sige daw. Siyempre, iisipin mo parati na, Lord, bibigyan mo ako ng kalakasan despite of my weaknesses. Parang ganun ba na ang trust mo talaga, ang trust ko talaga nasa Panginoon na despite and spite of everything, andyan, palakasin mo yung aking pananampalataya. Siya naman po, i-share ko. Nung nagkasakit po siya sa Canada, recently lang po yon. Nag-send siya ng picture sa akin, na nakahiga. Talagang, Diyos ko, awang-awa ako sa kanya. Pero hindi ko pinakita sa kanya na naawa ko. Pinakita ko sa kanya na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng strength. No? Yung alam mo yung encouragement kasi, yun yung nagbibigay ng lakas. Amen. Sa asawa mo, sa husband mo, sa anak mo, sa magulang mo, yun yung nagbibigay ng strength. Yung pag ini-encourage mo siya. So, ano yun, para bang kumbaga sa pero may nagsasabi kasi Sister Ems na para daw po lumakas tayo, angkinin mo na mahina ka. Ano yun? Ito yun.
Pag, Hindi. pag sinabi nating ang Diyos ang malakas, ang kahinaan natin, pupunuan na ng Diyos Amen. ang ating kalakasan. Hindi ibig sabihin na lulugmok ka na. Oo. Hindi. Give up ka na. No. It is God who will give us strength. It is God who will, para sinasabi kayo, isang hibla na lang ng PC ang nahawakan mo. Hawakan mo pa rin. Kasi ang Diyos, nandyan aalalayan tayo. Amen. 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 Ano ang source ng hope sa buhay po natin? The journey of faith is marked by hope. A hope that becomes steady, parang pag sinabi mong beacon, yun yung sabing, parang, kumbaga cornerstone ng buhay mo No, sa darkest Foundation. moment mo, yun yung nagbibigay ng liwanag. It assures us, when we trust in God wholeheartedly, ibig sabihin buong puso, na nagtitiwala tayo sa Diyos, hope become constant Amen. sa buhay po natin. Ano ba yung mga naanohan natin, Sister Ems, na yung pag-asa talaga nandun? Marami, Brother Vic. Unang-una, dun pa lang sa pagtatapos ng mga anak natin sa pag-aaral. Pero ang dami natin naranasan nun. Amen. Grabe. Oo. Hindi ko po iisipin na 5 anak namin na pagtapos. Modesty aside, yung aming pong panganay, doktor. Pero marami nagsasabi, ang yaman ni Brother Vic, ang yaman ni Sister Ems. May anak silang doktor. Tapos may anak silang IT, meron silang businessman, merong nurse. Tapos yung kanilang bunso, driver ng eroplano, no? Isang piloto. Ilang But my dear brothers and sisters, all of them by faith. Amen. Paano ko Paano ko ipapaliwanag? Ang sa akin is, I always hold on the promises of God. Maraming pangako ang ating Panginoon. Marami siyang pangako sa akin na yun ang nagbibigay ng kalakasan na hindi matitibag, na hindi masisira yung aking pananampalataya sa Kanya despite of circumstances na parang babagsak na. Parang yun na yung isa pa na pinanghahawakan ko. To God, nothing is impossible. Sabi nga po nung brother ko, Kuya, ano bang ginagawa mo? Ano bang klase? Kami ang lalaki ng hanap buhay namin, medyo sakot. Ikaw, ganito lang, pero nandito yung mga anak mo, nandito. It is only God and by faith, my dear brothers and sisters. Siguro, yun lang po siguro yung isang nakita ko na sobrang pag-asa na binigay sa amin ni Sister Emma. Amen. Amen. Philippians 4, verse 6, no? Sabi po doon, don't worry about anything. Instead, pray about everything. For everything. No? Ang sa atin po is prayer Minsan po kasi, tayo po, nagpe-pray, pero gusto natin pakialaman ng Diyos. Tsaka gusto natin instant. Yung role natin is to pray and to trust God. And everything will be done by God. Ang problema po, so, paano? Ang hirap i-relate. Kasi Pero naranasan natin. Naranasan natin. Yun Mr. yun. Ems Hindi natin napapaliwanag, hindi natin mapaliwanag kung ano yung nagawa ng Panginoon sa atin. No. Pero daman-daman natin. Nung bumagyong Odette, di ba? Ang grabe, kumbaga sa Tagalog, nalapnos lahat. Ang building sa farm, lahat. Bagsak po lahat. Tapos yung mga nyug po, nabunot po lahat. More than 50 trees. Sabi namin ni Sister Emma, sabi ko, gawin natin, pa-slice natin itong mga nyug na ito para makabawi tayo. Di ba, makabawi tayo? Saka sabi kasi ni nung kaibigan natin. Oo, pwede mo ibenta yan, no? So ngayon po na-slice po, gumastos po kami 50,000. 50,000. Ginastos namin, utang pa ka na sa mga anak namin yon na 50,000. Ngayon po, nung matistis na, nung ma-slice na po, inaalok namin, sabi ng mga lumber, sabi po ng mga hardware, sabi, paano kang bibili? Ang dami-dami. Kasi kami rin po mismo naputulan ng wala. Isang araw po, the following Sunday, no? Oo, the following Sunday. Nagsimba po kami ni Sister Emma. At sabi ng pare, meron silang tinutulungan na kailangan maitayo ang mga bahay ng mga natumba ng bagyo. At kailangan ng yero, kailangan ng kahoy, kailangan ng ganito. Nagsikuhan kami mag-asawa. Sabi ni Sister Emma, are not God talking to us? So immediately po after the mass, kinausap po namin ng pare. Praise God, lahat po ng in-slice na Coco Lumber,
nandun po 2 truck. Sabi namin, Sister Emma, wow, praise God, that's a source of hope. Kasi yun yung sinasabi na, pray about everything. Do not worry for anything because God will make everything for us, brothers and sisters. Amen. Approaching God in every situation, paano yun? Prayer. Di ba? Pero yung prayer po natin kasi kailangan with faith. Minsan kasi parang ang prayer natin is ano na yun? Lip service. Lip service. No? Kailangan yung ating prayer is transformative with thanksgiving. With thanksgiving. Oo, gratitude. Even in the midst of our difficulties, we thank God. It transforms our perspective. Alam mo, pag ikaw po mapagpasalamat ng tao, ang perspective mo magiging masaya ka. Alam mo, natutuwa ako sa ibang bansa, sa US, sa Canada. No, binuksan mo na ng pinto, thank you. Binigyan mo ng thank you. Sa atin po hindi eh. Ako nga gusto ko i-practice yun eh. Yung being thankful, yung i-appreciate mo yung binigyan ng asawa mo, pinaghanda ka ng panjama, ng sando, nilaban ng ano mo. Let us be thankful. Tinimpla ka ng kape. Sorry, ako nga, hindi ko na. Ilang beses na ako pinagtimpla ng kape ni Sister Emma. Minsan yata, hindi ako nagpasalamat. My dear brothers and sisters, transformative power of thanksgiving. It's like railing with faith with God. Amen. So brothers and sisters, let us pray. Sister Ems. Join us, my dear brothers and sisters, in our prayer as we say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you that you know all things and that you know everything about us. Amen. Thank you that you hold today in your hand and our future is secured in you. Yes, Lord. Thank you that we can cast all our cares upon you, Amen. for you care for us. Keep us from anxious thoughts and help us to train our mind on Jesus, so we want to depend on you in all things, not only today, but in the days that lie ahead. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Father, the Son, Holy Spirit. Amen.